kung unsa iyang gigamit na by lapses nganong nakalusot, for example nya tanan nga circumstansya. Obsin mahabaon niya sa taga City Jail si Manzanero kung makabalik na siya sa prisuhan sa di pa siya isagol sa ubang mga piniriso. June Reynadilla, ABS-CBN News. Pulis sa lungsod sa Oslob nga nigukod og duha ka suspitsadong tulisan nakapusil na hinuon og sibilyan. Si Edgar Escalante sa report. Dini sa eskina Vigulya sa Cosmeña Boulevard nahitabo ang ginukdanay gabi tali sa duha ka gidudahang tulisan og ni P1 William Cordoba. Sakay si P1 Cordoba sa front seat sa PUJ paingon sa basak, diha nadungog niya ang duha ka tulisan nga pasahero sa PUJ nga ideklara og tulis hinungdan nga iyang gipakgang. Niambak sa sakyanan ang mga tulisan og iyang gigukod. Apan sibilyan ang naigo sa iyang pagpusil sa duha. Nada ako dito ko sa may parmasi niya. As na sa dinam na ako ko na ako singgit ko ba para man matabang ba. Ya, lain na musil galit. Oh, nain na musil. Uli. Wala ko kabantay po sila. Is not sila gukod. Nidagan sila. Kanya, gigukod na ko, ni aksyon magana ang usan ako, mautong ni pusil ko. Okay. O, ribon. Mautong na napagan. Wa ko kabantay nga napagan dahil siya. Naigo sa wang bukto ng 40 anyos si Alfredo Carsa. Paingon na untang mulabang sa daan ang biktima dihang naigo sa saag na bala. Dali nga gidaan ni P1 Cordoba sa Cebu City Medical Center si Carsa. Pagkakaroon, under custody siya na to, no? Tungod sa doon na may nasamdan. Kanya, unsay resulta ni file mo sa Fiscal's Office. Daling nakasibat mahilayo sa lugar ang duha katulisan. Edgar Escalante, ABS-CBN News. Buhatan sa Vice Gobernador ug mga board members. Pabutangan og CCTV camera ni Gobernadora Gwen Garcia. Vice Gobernador ni reklamong pagpanghasi ang himuon sa gobernador. Mga detalye kuban pang nagbagang balita dinhilang sa TV Patrol, Central Visayas. Balik sa mga balita, si Gobernador Gwen Garcia naglaraw nga pabutangan og CCTV camera ang Legislative Building sa Kapitolyo. Kinisubay sa gingong questionable nga mga empleyado nga wa ni report sa Legislative Office. Si Carmi Cavanlit dunay live update. Carmi, unsa may basihan sa reklamon lang Vice Gobernador Greg Sanchez ni maong bagong laraw sa gobernadora? Haydi alang ni Vice Gobernador Greg Sanchez kalapasan kini sa iyang katungod nga butangan og bisan unsang CCTV camera ang iyang buhatan lakib na ang buhatan sa mga board member. Contractuals were noticed to be out of the office. Si a certain Sapphire Banaria. Ginganlan na sa Kapitolyo ang mga kasyual o kontraktual nga mga empleyadong ilang imbestigahon nunod sa gingong wa pagtungha sa buhatan ni Vice Gobernador Greg Sanchez atol sa personal audit nga gipahigayon ni adtong Lunes. Gingong ang nakaaghat sa mga investigasyon mao ang pagkabangga sa sakyanan sa Kapitolyo sa lungsod sa Asturias sakay ang empleyado nga giingong gisugo sa Vice Gobernador sa iyang personal nga katuyuan. I will have to talk with the chair of the CODI, which is Attorney Astillero. Certainly at the shortest possible time, no? Di man ni kaayo taas og investigasyon. Nakahukom ang gobernador nga butangan og CCTV camera ang Legislative Building aron ma-monitor ang mga empleyado ini. Butang nga kusganong gisupak ni Vice Gobernador. Sa interview sa telepono, gitawag ng diktador ni Sanchez si Garcia. Matod ni Sanchez, lain na sabning lakang pagpanghasi sa gobernador. Haydi gitataw ni Garcia nga ubos sa iyang katungdanan ang pagbutang og bisan asa nga CCTV camera sa bisan asang bahin sa Kapitolyo. Haydi? Daghang salamat Carmi Cavanlit sa imong live update. Samtang ang Commission on Elections hingpit ng andam sa barangay o SK elections karong Oktubre 25. Si Rino Talyada sa report. Usa ka buwan na lang og gipahigayon na ang barangay o SK elections. Andam ug hanay na ang COMELEC sa ilang mga kalihukan sud sa election period. Matod sa COMELEC, dali rang ipahigayong eleksyon karon, itandi sa naging national elections. Unlike atong sa una nga automated, which first time na to, we need to analyze or prepare yun. Pero kini sa atong barangay election, sa para namo lang, mo siya side, di ginilisod, sayo na ni siya.
Sa kalendaryo sa COMELEC, Setyembre 25 ang sugod sa election period. Oktubre 1 hangtod 13 ang filing sa Certificate of Candidacy sa mga mudagan. Oktubre 14 hangtod 23 ang campaign period ug sa Oktubre 25 na ang eleksyon. Humanasab ang clustering sa mga botante nga may 400 ka botante matag clustered precinct. Reno Talyada, ABS-CBN News. Ang simbahan sa Lindogon sa lungsod sa Cebu nga gidugok sa mga deboto ni Birhen Maria.